Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong si Talakitok na Harry Roque, yung pong isa sa mga merong programa sa samahan ng mga nagoyo ng inchik. Kasi ito na naman po ang dinadaldal niya. May panawagan po siya. Ha? Ito po sa balita ng Inquirer.net. Roque calls on other media workers to stand with SMNI. Pero bago po yan, i-flex ko po ang Haiyan Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo'y magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating videos. Maraming salamat po muli sa inyo. And may God bless you all. So dito po, bago po natin bigyan ng komento at opinion ito ring nasa balita ng Inquirer.net, ipapanood ko po sa inyo itong maiksing video na nagmula sa FB page. No, credit po ito sa Honor. This is just a 45 seconds video ni Attorney Harry Talakitok Roque ng SMNI. May panawagan po siya, di po ba? Eto po. Muli sa ating mga kasamahan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Itong kalayaan po ng mga mamamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya dahil kinakailangan pangalagaan po natin ang malayang merkado ng ideya na nakakatulong sa pagbubuo ng paninindigan ng ating mga kababayan. Sana po kalimutan natin ang kulay dahil kahit tayo ay pula, berde, or itim, pagkalayaan pong pinag-uusapan, dapat sama-sama ang lahat ng mga mamamahayag. Wow! Ang galing ng kanyang panawagan, no? Kailangan daw wala ng kulay. Pagkalayaan ang pinag-uusapan. Kailangan sama-sama, lalo na sa media. Ang tanong diyan, meron bang susuporta sa kanyang panawagan? Lalong-lalo na, ito po, ito, nakita rin natin ito sa FB page. Salamat po ha, credit po sa kanila. Tignan nyo po yung larawan na yan. Harry Roque on press freedom. Ayan di ba sinabi diyan sa SMNI November 30 yung kanyang panawagan, no? Muli sa ating mga kasamahan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot. May bantang pananakot na maribok ang prangkisa ng SMNI. Going back 2 years ago sa ABS-CBN franchise. No one has ever been censored in the Philippines. Yun naman pala No one has ever been censored in the Philippines. Bakit ka natatakot na may banta, may pananakot sa malayang pamamahayag? Sino ikaw na nagsabi 2 years ago? No one has ever been censored in the Philippines. So meaning, habang kayo ay may prangkisa o itong ABS-CBN during that time na pa sa ere, ay hindi na censored. Ikaw na nagsabi niyan 2 years ago. You cannot blame Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their powers. Remember, because that is one of their powers, which is correct. Ngayon, bakit ka natatakot? Bakit may nagbabanta ba? Meron bang maling ginagawa ang Congress? Tinatakot ba kayo? No, sa tingin mo yung ginawang hearing kahapon diyan sa Kongreso dahil gusto po nilang malaman ang katotohanan ng fake news na inilahad ng isa nyong co-host diyan sa
inyong corporate SMNI na laban kasama ang bayan na si once a rebel, always a rebel, ka Eric? Pananakot ba yun? Ha? Pagsupil ba yun sa malayang pamamahayag? Eh di sana right on that. Sinabi na ng Kongreso, we're taking back your franchise. Eh hindi po eh. At ikaw na rin ang nagsabi, no one has ever been censored in the Philippines pagdating sa pagpapahayag. O ano nagbago? Kasi, noong 2021, parte ka ng Duterte administration, spokesperson ka, wala kang kinalaman sa media ng ABS-CBN. Ngayon, nandiyan ka na sa mga samahan ng mga naudyukan ng incheck at ikaw ay nagtratrabaho dyan. No, nananawagan ka, sa palagay mo, yung mga media will heed your call? Kung paano mo yan, mo sila binalaura nung ikaw ay naninilbihan sa once and for all, the once and mighty powerful former President Rodrigo Roa Duterte, fallen from grace? Ngayon, kilala mo na ang media, nananawagan ka. Ano ang kinalaman ng ibang media dyan? Alam din naman nila na mali ang impormasyon na binalita ni once a rebel, always a rebel ka, Eric. Bakit sila papanig sa inyo? Papanigan nila yung pagkakamali? Papanigan nila ang magbigay na o masamang balita? Papanigan nila ang smear campaign na ginagawa ng inyong network? Di pati sila madadamay. Di ba? Kinampihan ba ng GMA ang ABS? Kinampihan ba ng TV5 ang ABS? None! Sa mga media practitioners, sa palagay mo, kakampi sa'yo, iti-trigger nila lalo ang House of Representatives at ikaw na nagsabi, they have the powers. Kasi sila ang Kongreso. Gusto mo pati sila madamay sa inyong kalokohan? Di po ba? Meron daw threat sa revocation? It's not a threat. They just want to know. Ngayon, is it a threat to investigate? Ang layo naman nun, Attorney Roque Talakitok. Di po ba? Do you think that the hearing of that is a threat to your franchise? Yun na po ba yun? There is a misinformation on my part. Huwag mong gatungan ang isipan ng mga tao, lalo niyong pinasasama ang imahe ng Kongreso na ikaw na mismo ang nangsabi that they have the powers to do so. And a franchise is just a privilege, it's not a right. Now, because of the misinformation and disinformation propagated by this once a rebel, always a rebel ka, Eric, kailangan mag-imbestiga ng Senate, ng Congress kasi yun ang tinitira nyo eh. Tinitira nyo yung punong ekotibo ng Kongreso, si Martin, si Ninong. Siyempre, nadamay ang buong Kongreso na yung network ninyo lalong tinitira yon. Dapat, kung ako rin, tawagin din ito sa Kongreso eh. Bakit ka nagpapalabas ng ganito? Ha? There is a threat of franchise revocation is an attack on press freedom. Really? Nangyari na ba? Sa tingin ninyo mga kababayan, yung ginagawang hearing doon just to know na merong misinformation and also any violation of the network is a threat to revoke? Wala pa naman eh. Di po ba? Nasaan ang attack on press freedom? Pinatigil na ba kayo sa pagbabalita ninyo? Di po ba? Kasi hindi convenient sa inyo, hindi pabor sa inyo. Ha? Yung ganyang ginagawa ng Kongreso. Ang gusto nyo lang, kayo ang atake ng atake, kayo ang offensive. No? So, ginagago nyo ang Kongreso. Ngayon, nung babalikan kayo, which is their legal right, na sabi mo they have the powers to do so, nag-iingay ka ngayon, nagpapaawa effect ka, gumagamit ka ng revocation, threat to press freedom. So palagay mo, may aayon dyan sa panawagan mo ng mga media? Sa palagay mo, papasok dyan yung National Press Club o whatever mga media personality?
I don't think so. They don't wanna yung kampihan kayo kasi alam nila ang kalokohan ninyong SMNI, tinitira nyo sila. 'Di ba? Tapos mananawagan ka, 'di ba? Wow, ang galing naman. Ito pa sabi niya, ito ang kalayaan po ng mga mamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya dahil kinakailangan pangalagaan po natin ng malayang merkado ng ideya na makatulong sa pagbuo ng panindigan sa ating mga kababayan. Oo, okay yung sinabi mo. Pero dito, ang nilalabanan, ang iniimbestigahan ay ang dissemination of misinformation and disinformation. Magpakatotoo ka naman, Harry Roque. Kung bagay, sinasabi mo walang pagkakamali ang ginawa ng aming network. Meron po. Because you allow these people to go forward, no, nung sinabi nila, yung fake news nila, they air another episode the following day, base na rin po yan sa sinabi ni Representative David Suarez ng Quezon City 2nd District, na hindi sila apologetic. Pinaninindigan nila yung misinformation or fake news na sinabi nila. And then, nung pinatawag sila sa Kongreso just to clarify things and also to investigate any misdeeds of the network, sasabihan mo, pag-curtail sa press freedom, wow! Ang galing! Di po ba? Ang galing naman! Wow! Di ba? O, ngayon, umiikot na ang tumbong mo kasi akala nyo hindi kayo papalagan ng House of Representatives. No? Tulad ng sinasabi ko, puro na lang kayo atake. Minsan walang basis, just the like of that 1.8 billion travel expenses of my ninong Martin Romualdez. So, ibig sabihin, kayo na lang ang dapat paniwalaan ng tao? Wala kayong accountability? Di ba accountability nyo as a media, as a press, to properly disseminate the information with the proper research, with the proper vetting of that information you receive from your sources? Tama mali mga kababayan. Tapos ngayon, nandiyan ka sa kapihan sa Maynila na nagdadaldal ka na parang ikaw lang ang may authority to say that, tulungan nyo kami, kawawa naman kami. Inaatake na ang press freedom natin. Ulol. Dinamay mo pa yung mga ibang media, no? Tingnan natin mga kababayan kung may mga ibang media nakakampi dito sa mga samahan ng mga naudyukan ng inchik. Di po ba? Alam ko marami rin pong mga media na ayaw dito kasi paano nila i-malign yung ibang mga media, no? Kayo dyan, mga kababayan, sa palagay ninyo, no, kayong mga tanongin natin itong mga media, no, yung mga kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, yung mga National Press Club, mga NJ, yung samahan ng mga journalists. Lahat po kayo. Kayo ba? Are you objecting to the congressional hearing tungkol dito sa franchise ng SMNI because of that propagation of misinformation and eventually it becomes a disinformation campaign or smear campaign against the House of Representatives, particularly the Speaker of the House, Martin Romualdez? Aayunan nyo ba itong sinasabi ni Roque na kinocurtail, no? Ito na naman po, may pagsupil sa kalayaang pamamahayag. Tama mali? Aayunan nyo ba siya? Are you gonna heed his call to stand with them? So therefore, if you stand with them, sa aking opinion, those media workers who will stand with this SMNI, pare-pareho lang kayo na nagpo-propagate din kayo ng misinformation and disinformation. Di po ba? Tama mali? How can you stand to a network that continually malign the government? How do you stand with a network that continually put out a smear campaign against the government na wala namang ginagawang mali sa kanila? That is a personal attack. It's not a proper journalism, mga kababayan. Kasi bakit? Nagiging personal attack lang, Nino, nung kanilang poon na once and mighty powerful, fallen from grace, former President Rodrigo Roa Duterte. Tapos itong si Roque have the audacity
to call for other media workers to stand with them? Wah, the hell with you. Kung ako hindi kita samahan kasi alam ko, nagkamali kayo, then you have the audacity to be brazen enough. No? You are so brazen na magtawag pa na kumampi sa inyo. Sa palagay nyo ba, gago yung mga ibang media workers dyan? Na walang sariling pag-iisip? Na alam naman nilang ginagawa na ng hearing, yung misinformation, sasawsaw pa sila sa inyo? No, I don't think so. Malamang to, babawian pa to ng mga ibang media outlet na ginago nila, mga kababayan. Ang tibay ni Harry Roque, no? The audacity and the brazenness, if there is the correct word, to call for help. Bakit? Umuikot ang tumbong niya eh. Kasi alam niya, mali sila. Hinahamon nga sila ni Representative Suarez na pag mapatunayan ninyo na tama yung 1.8 billion na gastos ni Speaker, mag-resign ako ngayon. Pero kung tama ako sa numero ko, put your franchise on the line. O ano? Nanginginig daw tuhod nila eh. Hindi sila makasagot eh. Kasi alam nila, mali sila. O ngayon mananawagan si Roque, the audacity, the brazenness, no? Na yung kanyang kayabangan na manawagan pa to stand with them, yung mga ibang media na manindigan para sa SMNI. Kayo-kayo na lang. Diyan sa SMNI, di ba nandyan ang appointed son of God? Bakit hindi niya ba kaya yan? Hindi ba sabi niya siya ang nagpatigil ng ABS-CBN eh? Oh, bakit wala na ba siyang power? Himiwalay na ba yung Holy Spirit sa kanya? Tama, mali. Nagtatanong lang. O ba't ka pa nananawagan sa ibang media workers, idadamay mo sila sa kalokohang ginawa ninyo? Idadamay nila? Kung ako, ba't ako madadamay dyan? Eh baka mapatawag pa ako sa kongreso, edi piyari ako. Nananahimik ako dito, nagre-report naman ako ng tama. Kayo ang nagkamali, ayusin nyo yan. Di ba? Gagamit ng press freedom? Sinong tangang media workers ang maniniwala dyan kay Attorney Harry Talakitok Roque? O kayo po, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan sa ginagawa ni Roque? Nananawagan siya. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.